Kay Sapurihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Nakakatawa na unti-unti ko na nakikita yung ating mga young people. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa araw na ito mga kapatid, pag-usapan natin yung kahalagahan ng pundasyon. So siguro naman, lahat tayo ay may pagkaunawa kung ano ang kahalagahan ng pundasyon. Katulad na lang po itong building na to, kung malalaki po yung mga poste na yan, mas malalaki yung foundations niyan sa ilalim. Ang daming bakal niyan, mas malaki yung yung kanyang square. Okay? Kasi pag hindi mo ginawa yon, pag nag-layout ka lang ng hollow blocks, pag konting lindol lang yan, guguho yan. So, yun po yung tanong sa may Biblia. Sabi po kasi ng Psalms 127, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. So, kapag ang isa dong tahanan, kasi para tayo nagpupundasyon sa buhay ng ating mga anak. So, ang tanong dito, saan mo ba dinadirect yung pamilya mo? Saan mo pinupundasyon yung buhay mo, yung pamilya mo, yung mga anak mo? Kasi iba't ibang orientation ng mga tao sa buhay. Meron yung ang kanyang mind is politics. So, igugroom niya yung mga anak niya sa sistema ng politics. Doon niya siya pina-found. Or kaya, yung iba sa pursuits ng mga bagay sa mundong ito. So, doon niya ikakamada yung anak niya. So, yun po yung isang mahalagang tanong doon, saan mo pinupundasyon ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak? Kasi mahalaga ito. Kasi ang sabi po ng Biblia, wala nang ibang foundation, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Siya lang. Maganda sana yung mga ginagawa mo sa pamilya mo ay dito siya nakapundasyon. Para yung mga anak mo, someday, they will become a great man or great leaders of our nation, pero nakapundasyon siya kay Kristo. Okay? Kasi wala nang ibang pundasyon Yun lang ang pinaka matibay na pundasyon. Sapagkat, ayon na rin po sa may verse na ito, ang mga tao ay marami siyang klaseng materyales, kung sa literal sense, marami siyang klaseng materyales na ginagamit sa paglilay ng foundation. Sabi rito, now if anyone builds on the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest. So, makikita yan. Makikita in the end kung iyan ba ay tatayo o guguho. Okay? Kasi yung pundasyon ng ating pinag-uusapan. Patuloy ni Apostol Pablo sa may 1 Corinthians 3, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. So lahat daw ng mga pundasyon na tinatayo natin dito sa mundong ito, isang araw ay pararaanin ng Panginoon sa apoy. Sa apoy ng mga pagsubok. So matitest kung saan ka talaga nakatayo. Yung motive mo, bakit ka nandito, or bakit ka lahat ng bagay na ginagawa natin ay ipaparaanin ng Panginoon sa apoy para makita kung saan siya nakapundasyon. And the fire will test what sort of work each one has done. Now, if anyone builds on the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Marireward ka kung makasurvive yan sa apoy. If one's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So, maliligtas siya pero sayang yung kanyang pinagpagalan kasi nag-invest siya doon ng panahon, effort, lahat ng bagay. Sa pag-aakalang iyon ang makapagbibigay sa kanya ng tagumpay sa buhay. Pero in the end, masisiphayo lang pala. Ang hirap ng ganun, hindi po ba?
Mahirap yun eh. Kaya, if you are wise builder, i-build mo ang iyong buhay at ang iyong pamilya doon sa pundasyon ng Panginoon. At wala nang iba. Kasi siya yung creator of heaven and earth at siya yung nakakaalam ng reality. Okay. So, tignan po, nagbigay ang Panginoon kanina, sa binasa po natin kanina, foundation po ang pinag-uusapan. So, pinapakita po ng verse na to kung gaano kahalaga yung paglilay ng foundation. Okay. Or, meron din naman kasing ibang mga magulang, basta pinapalaki niya lang yung, nire-raise niya lang yung family niya eh. Di ba? Parang basta ang goal lang eh, baka makasurvive, lumaki lang sila, makapag-aral, makatapos lang. Parang hanggang doon lang ano. Pero hindi niya iniisip yung foundation ng kanyang pananampalataya. Tayo po kaya mga kapatid, na ipupundasyon po ba talaga natin yung ating pamilya o yung ating buhay mismo sa Panginoong Hesus? At ano po ba ang ibig sabihin nun? Yung ipundasyon mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus. In what way or in what manner? Okay, sabi ng Panginoong Hesus, therefore anyone who hears these words of mine and acts on them, so hindi lamang yung napapakinggan mo, kundi ipinamumuhay mo. You act, you practice it, you put it into practice. May be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Oh, ang ganda pala, no? Pag nakapundasyon sa matibay na bato, sa solid rock foundation, ay hindi guguho. Darating ang mga problema sa buhay. Ito din sinasabi kayo ng test ng fire. Darating yan eh. Yayanigin ang lahat ng pundasyon. Isi-shake ng Panginoon kung naka-found sa kanyang kingdom. Di ba naalala niyo sa Hebrews na laging natin pinasinasabi? Magpapadala ang Panginoon ng shaking. To shake every foundation. Even yung pamahalaan natin. Makikita yan, marireveal lahat yan through fire. Yung isang church, kung saan pinupundasyon ng pastol ang mga miyembro, marireveal yan. Kunyari, ang direction ng pastor is puro prosperity. So, ihuhubugin niya yung mga tao, doon niya encourage puro prosperity, prosperity, pero dadaan sa apoy yan, at makikita niya rin na hindi yung tatayo. Pero kung talagang yung church ay itatayo mo, kahit na mahirap yung pagtuturo ng salita ng Panginoon, yung katapatan, de-demonstrate yan, isa-isa. Yung integrity, yung righteousness, mabagal ang paglago, pero solid naman yung mga bawat miyembro. Amen? Tignan ninyo yung mga miyembro ng mga prosperity preachers ng mga churches. Ang yayaman nila. Ang lalaki ng mga churches nila, mega churches. Thousands ang dumarating. Pero ang tanong doon, ang daming tao, no, nagtitiwala doon sa may pastors. Pero ang tanong doon, saan kaya sila na ipinupundasyon ng pastor? Saan yung direction ng pagtuturo? Mahalaga po yun mga kapatid eh. Kaya tayo, huwag kayong mainip. Mabagal man yung progress natin, mabagal man yung paglago natin, hindi mahalaga yun kasi ang concentration natin, yung pagpapatibay ng pundasyon, which is good. In the end, aanihin natin lahat yan. May papasa yan from generation to generation. Kaya malaking bagay yun, mahirap lang na trabaho. Kasi talagang pagpapagalan yan eh. Yung maingat na pagtuturo, yung pagbabasa, yung pagpiprepare ng mga manggagawa, ng mga leaders ng church sa pag-aalaga ng iglesia. Malaking trabaho po yan. Okay. Pero dadaan ng baha, dadaan ng mga unos. O at least nakakatayo pa rin kahit may pandemic. Di ba? Hindi reason yung pandemic para mag-backslide tayo. Gaya ng ginagawa ng iba. So, everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, parehas lang yun. The floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and it fell. At hindi lang siya basta bumagsak.
and great was its fall. Grabe ang kanyang pagbagsak. Pag dumating na yung time na isi-shake na ng Panginoon ang bawat foundations ng lahat ng pamilya, society, government, religion, isi-shake yan lahat ng Panginoon. Kaya nga, kasi pag ikaw nga naman ang taong mang gusto niya mabilisan eh. Easy. Easy money, easy lahat. Shortcut lahat. O sa buhangin, napakabilis nga na Kaso ang buhangin, shifting eh. Nagbabago ang buhangin. Hindi yan stable. Hindi katulad ng rock, stable siya. So, ibig sabihin, lahat ng mga paniniwala o tinuturo na hindi si Kristo ang direction ay maaaring tulad sa shifting sand. Nagbabago ang lahat ng bagay sa mundong ito apart from God. Okay. So, pag-usapan po natin yung foundation. Ano kaya, siyempre nung tinayo yung yung temple ng Panginoon, siyempre dapat matibay ang pundasyon niyan. Amen po ba? Nung panahong iyon, hindi ko alam kung, siguro may semento na. Pero yung tabernacle kasi, ginawa yan, walang semento yan. Walang cement na ginamit dyan, puro bato lang yan. May idea na po ba kaya tayo kung gaano katibay yung pundasyon yan? Okay, tignan po natin yung testimonyo ng Bible sa may 1 Kings, nung pinapagawa ni Haring Solomon yung temple. So sabi rito, in the 480th year, mula nung sila lumabas sa Egypt, inumpisahan ni Haring Solomon ang paggawa ng temple. At the temple of King Solomon, that King Solomon built for the Lord was 60 cubit long and 20 wide and 30 high. And in next paragraph, in building the temple, only blocks dressed at the quarry were used, and no hammer, chisel, or any iron tool was heard at the temple site while it was being built. Ano po ang ibig sabihin? So, yung mga bato ay galing sa quarry. Doon na siya tinabas ayon sa order ni King Solomon na size, kung ano yung size ng bato na yon. At nung tapos na, ay diniliver na lang doon sa Jerusalem, at sa Jerusalem ay assembly na lang. Paglalagay na lang kung saan pupwesto yung mga bato. Doon po yung sa may quarry ginawa, yung mga sizes, yung chap-chapan ng mga bato. At sabi rito, sa may chapter 5, Solomon had 70,000 carriers or transporters ng bato. Oh, dami 70,000 na transporter. Sila yung magbubuhat ng bato, ibababa nila from the mountains, itatransport nila by sea, at dadalhin sa Jerusalem. Oh, ang dami nilang transporter, Gaano kaya kalalaki yung batong ito? Yun yung tanong. So, 70,000 na carriers or transporters and 80,000 na yung tagatibag ng bato. Sila yung magtatabas. Meron yung siguro yung tagatibag doon sa may... Kasi sa bundok yan bundok nila tinatabas siya sa quarry. Bundok ang sabi rito, galing sa bundok yan. So aakyat pa sila ng bundok, isipin mo kung gaano kahirap, hindi po ba? Pupunta ka sa may bundok na kung saan may magandang klaseng bato. Hindi simpleng bato ang ginamit. Precious stones. Mamahalin na bato. Quality stones. Pag yung granite pa nga lang, kahirap ng ikat niyan Wala pang grinder noon. Wala pang grinder noon. Mano-mano, chisel lang, tsaka hammer ang ginagamit. Isipin mo yun kung gaano kahirap yun.
Kaya nga 80,000 na stone cutters. Magkakat ng isang bato. Ikakat nila yon from the mountain. At pagkakat, tatabasin nila ayon sa may size. At pagkatapos may magtatransport na. Pababa ng bundok. Kakatakot naman yun, ano? Pababa ng bundok, kayo ba'y nasubukan niya na magtulak ng isang malaking simento lang na ganyan lang kanipis? Ang bigat na nun, Gagamit ka ng bareta, hindi mo kaya. Pag binuhat mo, parang bababali baywang mo. Eto, gaano kaya kalaki itong mga stones na to? Mamaya makikita natin yan. And 3,300 foremen, 3,300 na foremen na magsusupervise sa project. Ang dami, no? Foreman lang. So, ibig sabihin talagang napakalaking trabaho ang pagkat ng stones na gagamitin sa temple ng Panginoon. Hindi pipitsugin kasi temple ng Panginoon ang gagawin, Amen po ba? Sa atin, gano'n lang kalaki siguro foundation nito. Gano'n lang kalaki. At the command of king, they removed from the quarry large blocks of quality stones. Kaya nga, ang sabi sa may Bible, precious stones. Napakamahal ng stones na ito. To provide what? A foundation of dressed stone for the temple. Kaya nga, tatandaan ninyo, hindi gagamit si God ng mga simpleng bagay para sa kanyang kaharian. Nakita naman po ninyo yung construction ng tabernacle. Mga precious materials ang ginamit doon. Ito rin, paggawa nito. Kasi it will represent God. It pictures yung work of God. So the craftsmen of King Solomon and King Hiram ng Lebanon and the men of Gebal cut and prepared the timber and stones for the building of the temple. Okay. So kailan natapos yung temple? 7 years. After 7 years, natapos. Ang tagal din ng construction, ano? Ang tagal din. So, doon ginawa yung cuttings habang may nagkatrabaho dyan, may nagkakamada. Ang hirap siguro nung pag itataas mo na yung mga bato. Okay. So, ito pong temple na to, yung magnificent temple of King Solomon, dahil nung sila nag-backslide after 500 years, ay pinagiba ng Panginoon sa mga Babylonians. Yan po yung destruction ng magnificent temple na yung ginawa, yung pinagpagalan, pinagkat ng maraming stones. Siguro nahirapan sila King Nebuchadnezzar na gibain yan. Ang nagiba lang naman nila yung mga ita-itaas lang, yung pwede lang makapasok yung mga nila gamit. Pero hindi talaga nila natibag ang lahat niyan, lalo na yung foundation. Kasi malalaki yung foundation. Okay. Tapos, after another 500 years, dumating ang Romans, winasak na ng lubusan. So talagang yung sinabi ni Jesus na stones after stones, mag-crumble na lahat. After na i-renovate pa, i-refurbish ni King Herod, lahat na totally dinestroy nung 70 AD ang temple. So ngayon, ito na lang po yung natira sa modern day. O yan po yung destruction ng Romans. At ito na lang po yung natira in modern day. Di ba nakita nyo kayo ng picture yung maganda, yung buo? Yan po ay western wall. Yung isang panel na lang ng wall. Ang daming wall no sa western, sa eastern, sa north and south. Ang haba niyan. Yan na lang po ang natira doon sa wall na lang. Wala pa po doon yung temple itself. Okay? Pero dyan mo makikita kung gaano kalaki yung bato. Okay? So, yan po yung western wall. Yan pong, yung temple sa likod, yan po yung tinatawag na Dome of the Rock. Isa yan sa mga holiest shrine ng mga Muslim. Kung saan dati nakatayo yung temple ni Solomon, dyan mismo nila tinayo yung kanilang holy shrine na tinatawag na Dome of the Rock. Okay. So, ito po yung
mas malayong view. Yan na lang po yung Western Wall or yung Wailing Wall na tinatawag nila. The rest ng mga walls, nagiba na. Yan na lang. Pero yung mga foundations nandun pa. Yung iba kasi tinabunan na lang. Pati dyan sa may Dome of the Rock, tinabunan na lang. Kasi ang daming stones niyan eh. Galing yan sa may bundok doon sa Lebanon. So pinagtambak-tambak na. Kaya nga elevated itong Dome of the Rock na ito, yung floor niya. Elevated kasi ang daming stones niya sa ilalim. Yung galing sa may temple mismo. So magtingin tayo ng mga sample ng stones. Laki ano? Oh, wala pa po yan. Yan ano pa lang yan. Nasa Western Wall pa lang tayo. Yan, ang lalaki no? Yan, paano kaya nila na-transport yung ganyang kalaki? Pero wala pa yan, kapatid. Ito. Kita niyo buo yan no? Ang laki niyan. O, ito pa. Yan. Yan yung, sa ilalim po yan, ano, sa ilalim ng Western Wall, sa Wailing Wall, may hagdanan pababa, papuntang basement. So makita nyo doon yung mga malalaking siyempre ang foundation sa ilalim ng lupa yan eh. Ito, ang pinag-uusapan pa lang natin dito ay wall. Wala pa mismo yung temple. Kung malalaki yung wall na foundation, mas malaki sa temple. Eh kaso tinabunan ng Dome of the Rock yun eh. Nandoon yun, pero nandoon pa rin yung foundation kasi hindi na kayang buhatin yun sa lalaki. Okay. Ang haba po nito ang haba is 41 feet. Brother, Andy, tayo kasangkal yung 41 feet kanina. Yan. Pero hindi pa yan ang mas mahaba. Kasi 12.5 meters lang yan. Meron pang 13.6 meters. Ibig sabihin hanggang doon sa dulo yan. Ganyan kahaba. At sinukat ko from the wall hanggang dito, yan. Ito yung width. Yan yung length. Ano yung taas niya? 11 to 15 feet. Ito po ay 9 feet lang. Hanggang bubong yon 15 feet. Isang bloke pa lang yon. Kapatid, Western Wall pa lang yan. Wala pa tayo sa temple. O isipin nyo, papaano kaya nga pinagtatakahan ng mga archaeologists, papaano ito na i-transport? Amen. Ayan po yung mga sample. Yan yung mga malalaki mga bato. Yan. Okay. Yan po yan. Lalaki po yan. Tapos may mga maliliit pa. Meron pa kang palaman eh. Malaking buo. Tapos may maliit na ganun palaman. In between. Wala pong semento yan. So, the smallest stones weight 2 to 5 tons. Kasi yung isang bloke umaabot ng 500 to 600 metric tons. Yung foundation stone. Isipin mo yun, 500 to 600 metric tons. Kabigat nun. Is the largest building stone in antiquity, which is 13.6 meters long, yung hanggang dyan sa dulo, and 3.3 meters high, and 4.6 meters thick, estimated to weigh 570 tons. The builders used dry construction, ibig sabihin walang semento. There is no cement between the stones. In fact, there's nothing holding the stones together except their own weight. Ang nagiba lang ng Romans, yung sa ibabaw lang eh. Hindi na kayang gibain sa ilalim kasi mas malalaki yun. Isipin mo, ito po yung Lebanon. Yan po yung Israel. Galing po dyan sa may Sidon and Tyre, yung mga puno, at saka yung mga quarry, yung bato. Ito po yung Jerusalem. Ang layo po ng itatransport, ano? Ayan, dyan. Bababa muna nila sa bundok, papadaos-dos nila hanggang sa may pier, papunta dyan, hanggang sa i-deliver. Ang layo po niyan. Ang bigat ng bato, 500 to 600 metric tons. Paano kaya yung lulubog yung mga, nila nun? Kahirap. Ini-imagine ko kahirap. Wala naman sila malalaking mga tanker. Isipin mo yung wonder. Amen. Yung Western Wall po, yun po yun
Yung nasa dulo, ito na lang po yung western wall na natitira. Yan na lang po. Nagiba na yung iba. At andyan yung temple, andyan po yung Dome of the Rock na tinayo mismo. Amen. So ngayon, ayan po yung Dome of the Rock. Ito na lang po yung Wailing Wall o yung western wall na natitira. Mataas po yung lugar na yan yung sa Dome of the Rock kasi nandyan yung ibang mga bato na ginamit sa foundation ng... So ito po yung loob ng Dome of the Rock ng mga Muslim. Ano po yung nasa gitna niyan? Ano po yung nasa gitna niyan? Pansin nyo, tingnan nyo sa loob. Ano yung pinakagitna niya? Puro bato lang po yan. Yan po yung isa sa yung mga bato. Yan po yung loob niya. Oh. Bato. Yung mga batong pinagkukuha nila noon sa sa Lebanon. Oh, yung mystery, di ba? No? Lalaki. So ngayon mga kapatid, kaya nung sinabi ng Biblia, si Christ ay kinumpara sa cornerstone, sa mga Israel, naintindihan nila yun eh. Tayo, hindi naman natin naintindihan yun kasi wala naman tayo doon. Anong idea natin? Kaya when the Bible speak about foundation, ay talagang, biruin mo, ginuho na yan ng Babylonians, ginuho na yan ng Romans, ilang lindol ang dumaan dyan, hindi pa rin natinag yan eh, kung hindi lang talaga ginuho yung, ang naguho lang naman nila yung mga nasa taas, mas maliliit na mga bloke na yon, pero malalaki pa rin. Malalaki pa rin yung mga bloke. Pero yung foundation or yung cornerstone ay kalalaki po niyan. Siguro, yung foundation ng Western Wall, wala pa po dyan yung sa may temple mismo. Amen po ba? Mas malaki yun. Yung pag-transport ang problema nun eh. Baka aabot ng isang bato nun eh, mga 1,000 metric tons na. Kasi ano na yun eh, may hold na building yun, ilang palapag din yung temple. Ganon kalaki. Kaya nga, when the Bible speaks sa may 1 Corinthians chapter 3, see, I lay in Zion a tested stone. Tested siya. Ang Panginoong Jesus na ito, no? Just to give us idea sa literal aspect ng foundation ng temple, syempre, nire-represent kasi Jesus Christ. Pinagawa ni God yun kay Solomon, representing Jesus Christ. Para lang makita ng mga tao, ang laki pala ng foundation stone. Yung wonder nun. Tapos masasabi sa Bible, si Christ pala yung foundation. Oh, kita mo. Kaya nga precious stones, kaya nga sabi ng Bible, see, I lay in Zion a tested stone, a precious cornerstone. Precious po ba? Hindi po ba? Kung sa literal aspect lang, mamamangha ka na eh. Pero mo itong building na to, isang foundation lang. Isang bato. Kamangha-mangha. He who believes sa Panginoong Jesus will never be shaken. Ilang lindol yung dinaanan nung temple, ilang lindol ang dinaanan nun, hindi yun bumabagsak. Kung hindi lang si mismo, si God ang nagpaguho nun sa Babylonia at sa Romans. Ang ginamit nga nung ni-rebuild uli yun, nila Nehemiah, tsaka nila Zerubbabel, sila Ezra, nung ni-rebuild nila yon, yung mga bumagsak na bato na binagsak ng mga Babylonian, kinat nila pa ng mas maliliit pa, yun uli ang pinatong. Kaya nga kung mapapansin ninyo, doon sa may Wailing Wall, yung original medyo malalaki pa eh, yung sa wall, tapos yung sa itaas maliliit na. Kinat-kat na lang nila para may doon. Kaya yung mga bloke palaki, paliit ng paliit hanggang doon sa may pinakataas ng pader. So, ganun din ang ginawa nila Nehemiah. Hindi na sila kumuha ng mga bato sa quarry. Galing na mismo kung ano yung bumagsak na bato doon, ginamit, ni-recycle nila yun at ni-rebuild nila yung temple. So, ang Panginoong Jesus ang precious cornerstone. A sure foundation. Testimony po ito ng Panginoon sa atin. This is reality. Kaya kung ikaw, kapatid, isa kang magulang o isa kang pastor o isa kang namumuno ng bansa, isa kang politiko, napakagandang ipundasyon mo ang lahat ng bagay ayon sa iyo na sasakupan na binigay ng Panginoon
walang iba kundi sa Panginoong Hesus. He is a sure foundation. Sigurado yan. Kaya nga kung ang Pangulo matalino lang, ipundasyon niya ang Pilipinas sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoong Hesus. Makakaasa siya, ina-assure siya ng Biblia na magiging maganda ang future ng Pilipinas. Sure foundation ng Panginoong Hesus. The one who believes will never be shaken. O, kita nyo? Kung sa literal sense nga, hindi natitinag yun sa lalaki ng mga bato. I will make justice the measuring line and righteousness the level. Hail will sweep away your refuge of lies and water will flood your hiding place. So, yung ibig sabihin yung ibang foundation, pag hindi yun ang foundation, magpapadala si God ng hail, ng mga typhoon, storm, earthquakes, iwawash out ang lahat ng mga maling foundations. So, anong klaseng justice ang tanong dito? Anong klaseng righteousness? Baka isipin mo kapatid yung justice sarili nating sariling ng tao. Justice and righteousness. Hindi po. Kasi ang tao kasi may sarili siyang idea ng justice. May sarili siyang idea ng righteousness. Pero hindi po yun ang ating pinag-uusapan dito na pamantayan ng Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Biblia, sa Romans chapter 9, but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. Pinupurso nila, gusto nila maging righteous Pinurso rin naman nila yung law, kaya lang hindi nila narating yun kasi mali. Ang tinatatag pala nilang righteousness ay yung righteousness ng tao, yung righteousness nila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pero kung pinound mo ang iyong pamilya sa righteousness ng Panginoon, wala nang ibang foundation except from the righteousness of Christ. Kung ano yung righteousness of God na binigay sa atin, that is the only foundation, wala na pong iba. Amen po ba? Why? Because they did not pursue it by faith in Christ. Kasi ang righteousness ng Diyos ay makakamtan natin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. That is a sure foundation. But as though it were by works, they stumbled over the stumbling stone, just it is written, behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense, and he who believes in him will not be disappointed. So sa halip sana na maging cornerstone, foundation, solid rock foundation natin, pag hindi mo pinaniwalaan, it will become the stumbling block. Amen. O tignan naman po natin mga kapatid yung foundation ng tabernacle. Kanina ang pinag-usapan natin yung foundation ng... Kasi ang tabernacle mga kapatid, nasa wilderness pa sila. Ang tabernacle na to is portable, collapsible, ina-assemble uli, tapos dinidismantle uli. Tapos magjo-journey uli sila sa papuntang promised land. For 40 years, ginamit nila yung tabernacle na ito. Isipin mo, nasa gitna sila ng wilderness. Malakas ang hangin doon. Kaya, pag hindi matibay yung foundation nito, babagsak yan. Kasi ang pinakadingding niya, alam nyo kung ano lang? Yung acacia wood na tabla. Pero makakapal po yun. O 9 inches yung kapal niya. Mga ganyang kalalapad ng isang tabla. Okay. O tignan po natin yung kanyang foundation. So, yung tabla plus yung sockets. Yung sockets ay silver. Yung silver mamaya, pag-usapan natin saan galing yung silver niyan, yung isang board ay may dalawa siyang tenons, ipin, nakasaksak sa dalawang sockets of silver. Yan po. Okay. Yan po ang pagkaka-erect niya. Ito po yung accounting ng mga boards and sockets. Sa south, 20 boards for 40 sockets, silver sockets. Sa north, ganun din. Sa west,
Sa likod ay 8 boards and 16 silver sockets. So ang total na mga boards is 48, palibot, except sa harapan, kasi entrance yun, at 96 silver sockets na pinagsuksukan ng mga acacia wood. Plus, yung 4 pillars, doon po sa loob, yung po yung sa loob na yon, yung papunta sa may most holy place, ay may 4 na pillars po doon. Meron po siyang silver sockets. Okay. So, lahat ay 100 silver sockets. Okay. Ang tanong, saan po ba galing yung mga silver na yan? Ang dami po niyan. Ang bibigat po niyan. Okay, kasi tatandaan nyo, ito pong silver sockets na to ay foundation. Foundation po ito ng tabernacle. Okay. So, the silver derived from the atonement money of the numbered Israelites was chiefly appropriated to the sockets of tabernacle. The number of the men that paid the ransom money, half a shekel each, was 630 and 550 na tao nagbayad ng ransom money nung sila'y magpapalista sa army, sa Numbers chapter 1, naalala niyo yun. Nung sila'y magpapatala as army of God, sa mga priest, magbibigay sila ng half a shekel or gera. Ang tawag nila sa may coin na yon, according to the shekel of sanctuary. May measurement si God. May sariling timbangan si God. So, pagka-receive ng priest ng half a shekel silver, titimbangin ngayon, kailangan tutugma yun doon sa may measurement ni God, sa weighing scale niya. Okay, pasado ka, pwede ka magpa-army. Masok sa army, ganun po ang sistema doon. So ngayon, 603,550 yung army na naitala. So nagbayad lahat yun. Half a shekel yun. So, para maging isang buong shekel siya, you have to divide it by 2. So magiging 301 and 775 shekels. Buong shekels. Kasi half a shekel yung binayad nila. Kayo po ba'y dalikto na? Hindi pa. Okay. Mamaya kasi mas nakakalito. Okay. So sabi po ng Biblia sa Exodus chapter 38, the silver of those congregation who were numbered was sinamarized. Kasi shekels kayo na yung pinag-uusapan, biglang pumasok yung talents. Kaya baka malito kayo ha. Sabi rito, the silver of those congregation who were numbered was 100 talents and 175 shekels. Summary na po yan. According to the shekels of sanctuary. A beka a head. That is half a shekel according to the shekel of the sanctuary. For each one who passed over to those who were numbered from 25 years old and upward for 603,550 men. The 100 talents na sinasabi kanina doon were casting for the sockets of the sanctuary and the sockets of the veil. So yung 100 sockets kanina, yun ang 100 talents, yung 300 sockets na silver. Doon ginamit. Yung natira, yung 175 shekel silver, dito naman po. Okay, yun. 100 sockets for the 100 talents, a talent for a socket. So yung isang socket pala na yun, ay isang talent. Isang socket, isang talent. 100 sockets. So 100 talents. So tama naman. Computation ng Panginoon. Si God nag-compute yan the greatest mathematician. Okay. So yung natira na silver socket, na shekels, ay ginamit doon sa mga hooks, yung nilagyan ng silver, yung ibabaw ng poste, ng most holy place, doon ginamit yung ibang silver. Okay, ito na po yung summary. Huwag po kayo malilito Yan. 100 talents or 300,000 shekels, di ba kayo na 301 and 775 shekels. O, yung 300 na yon is equivalent to 100 talents. Malinaw po ba yon? Ayon sa summary ng Panginoon. For 100 silver sockets. Next. Yan po yung tabernacle foundations.
Each socket is equivalent to 1 talent or 3,000 shekels. 3,000 shekels is equivalent to 6,000 half a shekel na nagpalista sa army. So, 6,000 half a shekel was the ransom of 6,000 men. So, yung isang board na yon ng tabernacle, isang board ay ransom money ng 12,000 katao na nagpalista sa army. Significant po ba sa inyo yung 12 na yan? Okay. Tignan po natin, bukod sa 12 tribes. Binanggit po yan sa Revelation chapter 7 Bago ipadala ng Panginoon ng kanyang judgment, do not harm the earth or the sea or the trees until have sealed the bondservant of our God on the forehead. And I heard the number of those who were sealed, 144,000. Ang 144,000 is 12 times 12,000. Okay. Sealed from every tribe of Israel. From the tribe of Judah, 12,000, Reuben, etc. hanggang kay Benjamin. 12,000 ang kasama sa may census ng Panginoon. Ano po ibig sabihin ng 12? The redeemed of the Lord. Yan po ang kanyang obvious meaning. So yung isipin mo si God, akala mo parang nangolekta lang siya ng half a shekel. Pag tinotal mo pala, grabe pala yung mystery behind. It represents the redemption of God. Wala nang ibang foundation from the Old Testament except the redemption of Jesus Christ. Kasi ransom money, bakit ransom money ang pinangbayad? Bakit atonement money ang bayad doon? Kasi it will represent Jesus Christ, His redemption sa ating mga kasalanan. And that is the very foundation ng temple ng Panginoon. We are the temple of God. Founded by the works, by the finished work of Jesus Christ on the cross, at wala nang ibang foundation except that was laid by God. That is a solid foundation. Amen. Kaya nga, pinakita uli sa Revelation chapter 14, yung 144,000. Ano nga uli yung 144,000? That is not literal. That is the symbolic or representative of the redeemed. 12 tribes of Israel, 12 apostles. Amen po ba? And so on and so forth. Yan po ay symbolic ng redeemed or the elect of God. Then I look and behold the Lamb was standing on Mount Zion, and with him the 144,000 having the name and the name of his Father written on their forehead. Alam mo, minsan mga Kristiyano, obsessed doon sa tatak ng 666 Hindi nakalimutan nila, may tatak sila ng Panginoon Yung pangalan ng Panginoon nakatatak sa atin, pangalan ng Ama nakatatak sa atin. Amen po ba? Kapain nyo. Wag na po, wala po kayo makakapa. Kasi Espiritu Santo ang nagtatak nun. Amen. Bakit ba ang mga Kristiyano ngayon, lalo na itong panahon na ito, masyadong obsessed sa tatakan 666. Parang nakalimutan na nila yung tatak ng Panginoon. We were sealed. Bago ibuhos, sabi nga doon kanina sa may Revelation chapter 7, bago ibuhos yung judgment sa lupa, inassure mo ng Panginoon matatakan yung kanyang mga anak para hindi sila kasama sa judgment. And then, bakit takot yung mga Kristiyano? Malapit na magdadating ang Panginoon, magkakatak na, matatapos ang daigdig. Ang dami-dami lumalabas sa internet. Kayo ba nagpapaniwala sa mga ganun, mga kapatid? Huwag niyong kakalimutan, kayo ay natatakan din ng Panginoon. Ang foundation natin ay si Jesus. Hindi niya tayo pabayaan kailanman. Huwag kayong matakot. You are founded on the solid foundation of the blood of Jesus Christ. In His righteousness and His justice. Anong katakutan natin? Amen. So, and they sang a new song. Ito pa yung maganda rito And they sang a new song before the throne and before the 4 living creatures and the elders. And no one could learn the song except the 144,000 who had been purchased from the earth.
Teka muna, meron silang bagong awit na hindi kayang gayahin ng mundo kasi ang mundo manggagaya yan Lahat na lang ginaya nila sa atin. Amen, hallelujah, praise the Lord. God bless you. Pati mga kantante, ginaya na nila. Lahat ginaya na nila. Kulang na lang i-photocopy nila. Pero merong isang kanta na na-compose ng mga redeemed Hindi nila kayang gayahin. Amen? Kasi nasa puso yun Nasa puso ng mga elect yun Yung pagkakaligtas ng Panginoon sa Kanya, yung kahangahangang gawa ng Panginoon, yung blood of Christ, nandoon yun, nakatatak yun sa puso't isipan natin. Hindi nila kayang kopyahin yun. Iyon yung kanta natin A new song. Every time we praise God, everything we exalt His holy name, we are singing unto the Lord a new song. A song of deliverance, a song of His redemption. Amen. Ano po ba kinakanta ninyo? Pusong ba to? Amen. Awitin natin, Purihin mo ang Panginoon sa kanyang kahangahangang gawa. Yung pagliligtas niya sa atin, mga kapatid. Yun po'y kahanga-hanga. Napakasarap purihin ng Panginoon. That is a new song na hindi kayang gayahin ng iba. They don't know that song. Only the redeemed ang nakakaalam nun. Amen po ba? And patuloy, these are the ones who have been not defiled with women and they have kept themselves chaste. These are the one who follow the Lamb wherever He goes. Yan po ang symbolic po yan, hindi po yan literal. Symbolic po yan ng total cleansing ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. We are now blameless before God, for we are accounted righteous before God by the blood of the Lamb, because of the atonement of the Lord Jesus Christ. These have been purchased from among men, the first fruit of God unto the Lamb. And no lie was found in their mouth, for they are blameless before God. Amen. Masaya po ba kayo doon sa katotohanan ngayon? So, yun po ang atin pong mensahe sa araw na to. I-found natin, wag sa mga kahoy, wag sa mga hay, wood, di ba? Mga ibang klaseng mga adhikain ng tao sa mundong ito. Kung hindi, magtiyaga kayo mga kapatid. Nakita niyo naman po yung mga stones, hindi po basta-basta ang maglay ng foundation. Sa mga anak natin, kayo ba'y nangangarap someday ang inyong mga anak ay magiging godly, na susundan nila yung path ng Panginoon? Magpagal tayo. Hindi ganoon kadali ang maglay ng foundation. Mahirap mga kapatid. Kasi kung gusto mo mabilisan, ay doon ka magtayo sa may tabing dagat. Sa buhangin ka magtayo. Ang bilis. Walang kapagod-pagod. Sundan mo lang yung pattern ng mundong ito. Wala ka ng problema. Maraming mga magulang ayaw magtrabaho para sa kanilang mga anak. Nangakala nila ang pagpapalaki ng mga anak ay parang, basta pakainin mo siya, pag-aralin mo siya, bigay mo yung kailangan niya. No. Huwag niyong kakalimutang i-introduce ang Panginoong Diyos sa Kanya. Ang salita ng Diyos, yung mga ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Yung redemption niya sa atin. Yun lang ang only foundation. Palakihin niyo yung mga anak niyo. Magtrabaho tayo. And God will help us. Amen. So, tutulungan tayo ng Panginoon sa pagpapalaki kasi sabing ganon, unless the Lord builds the house, katuwang natin ang Panginoon, hindi po ba? Hindi lang tayo pero you have to labor. Magpawis tayo, maglaan tayo ng time sa mga anak natin, upuan natin sila, turuan ng Biblia, turuan manalangin. Otherwise, lalo na itong panahon ngayon na puro cellphone na, puro gadgets na, yung anak mo, kakainin siya ng sistema ng computer. Tama po ba ako? Ayaw niya ng manalangin. Ni ultimo, pagkakain na lang, ayaw niya nang sumabay sa pagkain. Gusto niya, muna siya, maglaro muna siya ng pagkagising niya, cellphone na, bago siya matulog, cellphone na, puro gadget na siya. Saan yung pundasyon ng anak ninyo? Anong klase ang magiging outcome ng batang iyan paglaki niya? Sagap na sagap niya yung sistema ng mundo. Agapan natin mga kapatid, magpagal tayo. Hindi ganun kadali ang maglay ng foundation.
Nakita naman po ninyo sa may temple ni Solomon, grabe. Yung hirap ng mga nag-transport nun, mga nag-cut nun. Napakahirap na trabaho. Pero sa atin mga kapatid, kung tayo ay makikinig sa Panginoon at tatalima sa kanyang mga utos, magpagal tayo at ilay natin yung Panginoong Hesus mismo yung mga ginawa niya. Doon tayo mag-start. Introduce mo si God sa kanila. Not the God of this world, but the God of the Bible. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magpuri. Hallelujah. Ama, salamat po sa iyong mga encouragement sa amin sa araw na ito. Lord, kahanga-hanga ang mga gawa mo. Kahanga-hanga, Panginoon, ang iyong mga salita. Hindi ka nagbibitiw ng mga salita sa Biblia ng simpleng bagay lang. Na kung ito ay aming pag-aaralan, Panginoon, ay nandoon ang lahat ng hiwaga ng iyong kagandahang loob. Panginoon, salamat po sapagkat kami kinakahabagan mo at patuloy mong tinuturuan upang kaming lahat ay maudyukan na tumalima sa lahat ng iyong mga itinuutos sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang iglesyang ito, pagpalain mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga henerasyon, sapagkat kami takapagmana ng iyong kaharian. Bless us and ipound mo po kami, Panginoon, ng malalim. Katulad ng iyong banal na templo at banal na tabernacle, ipundasyon mo po kami, Panginoon, sa iyong mga kahanga-hangang gawa. By the blood of the Lamb. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.